Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang bahagi ng Asya. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFWs at kanilang pamilya. Samahan mo kami sa isang oras ng makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Roman Guevara, kilala rin bilang Kuya Roman Guevara or simply Kuya Roman ng Rise Up Ministries na nagbo-broadcast po ngayon mula sa Dubai, United Arab Emirates. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at ganoon na rin sa mga nanonood nito sa radyo, sa social media at sa iba pang mga platforms. Halina't samahan ninyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at 10 ng kanilang mga pamilya. Dito lang sa Serbisyong OFW. FEBC, Radyo TV, miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Magsimula po tayo with an opening prayer. Lumapit po tayo sa Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done. Forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like. At nawa sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pag-participate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadalang mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin ang inyong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan at maging sa oras na ito ay linuwalhati at tinadakila as we pray. All of these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa punong present sa ating gawain today. Ang ating pong tatalakayin, ang ating pong topic para po sa ating programa ngayon, pinamagatan po nating bakit maraming palpak sa pera. Ang pamagat po ng ating topic, ng ating tatalakayin today para sa ating mga OFWs at ganoon na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. At kahit pa nga, hindi kayo OFW o wala kayong mga kamag-anak na OFW, pero yung lesson po natin today, I pray ay maging beneficial sa ating lahat. Bakit nga ba maraming palpak sa pera? Habang naririnig ninyo yung title ng ating talakayin ngayon, ano ba ang pumasok agad sa inyong isipan? Sino-sino ang pumasok agad sa inyong isipan? Meron ba kayong mga kakilala na talaga naman hanggang ngayon palpak talaga sa pera? O teka, bago tayo mag-isip ng ibang mga tao at tumuro sa ibang mga tao, baka naman, ang sakit man aminin, tayo mismo yung palpak sa pera. Bakit nga ba na may mga taong palpak sa pera? Bakit nga ba na may mga OFWs na palpak sa pera? Bakit nga ba na may mga kamag-anak na mga OFWs na tumatanggap na maraming mga biyaya dahil sa mga kamag-anak nilang nasa abroad, pero bakit palpak din sila sa pera? Maraming dahilan, pero para po sa araw na ito, may tatalakayin tayong ilan. At ang unang-una na dyan, kung bakit maraming palpak sa pera, ito talaga totoo to. Nagsimula kasi sa upbringing. Dahil sa upbringing. O sa pagpapalaki sa kanila mula nung sila'y bata pa, na hanggang sila'y naging adults, nadala nila yun. Kaya sa kasalukuyan,
palpak sa pera. Masakit man ito aminin o tanggapin, pero yan po talaga ang isa sa major reason. Dahil sa upbringing, dahil sa naging pagpapalaki. At may sinasabi ang Biblia tungkol sa pagpapalaki ng bata. Marami sa atin siguro familiar sa verse na ito. Itong Proverbs 22 verse 6, kung saan ang sabi, and I read, "Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." Importante po talaga yung pagtitrain natin sa mga bata na bata pa lang. Tinuturuan na natin sila ng right values at tamang diskarte sa buhay, at kasama na dyan yung tungkol sa pera. Napakahalaga po talaga niyan. At maaari, abang kayo nakikinig at nanonood ng ating programa ngayon, ang ilan sa inyo may anak ngayon, ang ilan sa inyo bata pa yung anak ngayon, ang ilan sa inyo baka teenager na yung anak, o baka adult na, at ngayon napapareflect ka. Oo nga no, talagang napakahalaga kung paano pinalaki, pinalalaki ang bata, kung paano even in their adult life, sila maayos o di naman kaya ipalpak sa pera. Kaya nakakalungkot kasi hindi naman dapat ganun. Which reminds us na kung halimbawa ikaw magulang ngayon, o di naman kayo nagpaplano ka maging magulang in the future, kasama to sa dapat na nagiging training ng inyong mga anak. Dapat may training ang bata pagdating sa pera. Dapat may training ang bata pagdating sa pera. And before we proceed, tuloy ngayon siguro naunawaan na natin kung bakit yung napangasawa mo, bakit palpak sa pera. Kung bakit yung kamag-anak mo palpak sa pera. Kung bakit yung naging classmate mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, kahit ng ibang bansa na, kumita na ng malaki, kumikita ngayon ng malaki, pero bakit laging palpak at sablay sa financial issues? Yan ang isa sa sagot talaga dyan. Sa naging upbringing. At hindi lang necessarily dahil lumaking mahirap. Minsan nga, buti pa yung lumaking mahirap. Kasi nagkaroon ng motivation na pagdating ng araw, ayaw na niyang maging mahirap. Kaysa dun sa halimbawa, lumaking middle class. Hindi mahirap, hindi mayaman, sakto-sakto lang, kaya rin tuloy took for granted many of the blessings that he or she received while growing up. O hindi siya nagkaroon ng sense of urgency or motivation kung paano dapat to be better in life, especially concerning money. Even yung mga lumaki rin na mayaman, lalo na kung naging spoiled, na lahat ng bagay sa kanya napakadali niyang nakukuha. Ini-spoil kasi. At siyang pagsuspoil, hindi lang yan dahil nga mayaman na, yung iba nga kahit mahirap na suspoil lang anak o middle class na suspoil lang anak, pero marami na mga laki sa yaman naging napaka-spoiled. Kaya rin tuloy, akala nila forever na laging may pera sila. Yung magulang nila siguro mayaman. Pero kung hindi rin sila matututo ng right values, pwedeng mawaldas lang at mawala lahat yun at malungkot kung nakasanayan mo na yung may pera tapos bigla kang nawalan. Kasi napaka-importante talaga nito that mapalaki ng tama ang bata sa napakaraming mga bagay at kasama na rin nga doon pagdating sa pera. At kailan ba dapat tinuturuan ang tao concerning sa pera? No? Dapat teach them early. Teach them early. The earliest, the better. Sabi sa atin sa Proverbs 29:15, "The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother." Hindi to pwedeng pabayaan lang Hindi pwedeng pabayaan ang mga bata to themselves. Kailangan talaga natuturuan at minsan kung kinakailangan, mapagalitan, madisiplina nang sila ay matuto.
At kung ang pinag-uusapan nga ay tungkol sa money matters, they can be taught very early. As early as they could understand, sila ay maturuan. Marami naman tayo tinuturo sa mga bata early on. Tinuturuan nating tumugtog, kumanta, sumayaw. Tinuturuan nating mag-smile, tinuturuan nating magsalita. Marami tayong tinuturo sa bata early on. Pero isa sa dapat matutunan ng mga bata early, mga money matters. Hindi lahat ng Pinoy ganyan. Hindi lahat ng mga Filipino families ganyan. Baka huling-huli pa nga na itinuturo yan. For example, ito, ilan sa mga bagay na dapat tinuturo sa bata at tinuturo sa kanila early. For instance, to earn and not just to spend. Yung kumita, hindi lang yung gumastos at magpabili. Ito, it's a reality of many Filipino families, even OFW families, lalo na kung nakaranas ng kahirapan nun Kasi dahil nga nahirapan sila growing up, they grew up poor, nung naging OFW na o citizen sa ibang mga bansa, ayaw niya maranasan yun ng anak niya. Kaya rin tuloy na isa-spoil ang anak. Bihira yung nga amin na ini-spoil niya yung anak niya, pero sa totoo lang, ang dami kong nakita nito. Sa iba't ibang parte ng mundo, sa iba't ibang kontinente, kung saan mayroong Pinoy, naku, maliit ang sahod, malaki ang sahod, hindi lang nila inaamin pero spoiled yung mga anak nila. Pag nagpabili ng laruan, ay naku, bili ng bili. Pag nagpabili ng kung ano-ano, bili ng bili. Nasasanay yung bata magpabili. Nasasanay yung bata na gumastos. Nasasanay yung bata na hingi ng hingi. Hindi siya natututo early on to earn. Pwede yun at dapat yun. Sabi sa atin sa Proverbs 12 verse 11, whoever works his land will have plenty of bread. But he who follows worthless pursuits lacks sense. Kailangan bata pa lang maituro na natin sa mga anak natin, sa mga kapatid natin, apo natin, pinsan natin, mga kasama natin sa church, hindi yung pabili lang ng pabili. Hindi yung gastos lang ng gastos. Hindi yung hingi lang ng hingi. Na kung merong bibilin, kaya mabibili kasi you earned it. Pinagtrabahuhan mo siya. Kaya nga, isa sa mga gusto kong isuggest sa mga magulang na nakikinig din ngayon, yung mga OFWs, at meron kayong mga anak, o kahit yung mga nasa Pilipinas, yung mga anak ninyo, turuan nyo sila na kailangan meron silang gawing mabuti para bilhin yung gusto nila. For example, maging mabuti sa kanyang pag-aaral dahil yun naman ang pinagkakaabalahan ng bata ng kabataan. Pwedeng lagyan ng monetary equivalent. For example, kung pumasa sa isang exam o naging mataas ang grade ngayong semester na ito, may equivalent kunyari na cash yun. Kunyari ang equivalent nun is, sabihin lang natin na kunyari 500 pesos, for example. Tapos dahil kinita niya yun as a result of doing well in school for that particular semester, yung 500 pesos na yun ay idadagdag sa future na gusto niyang bilhin. Kunyari ito ay laruan, kunyari ito ay damit, o magkano ba yung damit? Kunyari yung damit ay, o yung laruan ay 1,000 pesos. O, naka 500 ka na kasi you did well last semester. O, paano na ngayon yung kulang? Ay, pagbutihin mo ulit yung susunod na semester. Pagbutihin mo ulit yung susunod na exam. Diba? Example lang yun. So, naiipon. He did well last semester, 500 yun. He did well sa susunod na exam. So, kunyari lang, 200 yun. O di 700 na. O kulang na lang ng 300. So, do better again in the next exam or in the next semester. Kunyari, 300 yun. O di naka 1,000. O sige, pwede nang bilhin ngayon yung laruan. Pwede na ngayon bilhin yung damit o kung ano pa yung pinabibili. Hindi pwedeng bili lang ng bili.
Hindi pwedeng masanay yung bata na gastos lang ng gastos. Hindi pwedeng masanay lang na hingi ng hingi. Kailangan matuto sila to earn and not just to spend money. O kung hindi naman sa pag-aaral, halimbawa sa paglilinis ng bahay, pwede rin yun. Yung turuan ng mga bata na maglinis. Hindi yung mga, may katulong kasi, kahit pa may kasambahay, kailangan maturuan ang mga batang maghugas ng plato, mag-ayos ng kanilang mga higaan, maglinis ng banyo, ng sala, yung mga pinaglaruan, maglaba, mamlansya. Tinuturo dapat yan sa mga bata. Again, pwede mo lagyan ng, i-monetize mo yan. May monetary equivalent. O dahil naghugas, dahil naglaba, dahil naglinis, may equivalent naman. So, pinagtatrabahuan niya. Sabi nila, hindi, dapat matuto lang maghugas kasi dapat maghugas lang kahit walang monetary equivalent. Pwede rin naman yun. Pero yun nga lang, ang tinuturo kasi natin is, ang sinishare natin is, bakit ba may mga palpak sa pera later on in their adult life? Kasama rin talaga dun yung upbringing. Kailangan din matutunan din nila yung tinatawag na na pag sila may ginagawang mabuti, nagtatrabaho ng mahusay, in life, may reward yun. May nagiging benefits yun. Ganoon naman talaga hindi ka naman basta papasok sa isang kumpanya kasi libre ka dun. O libre kang magseserbisyo sa kanila. Binabayaran yung labor mo. O nagnenegosyo ka, yung nagtitinda ka, yung may kinikita ka as a result. Magandang natututo sila ng mga ganyan early on. Sa pag-aaral, sa mga household chores, tuloy gaganahan sa pag-aaral, tuloy gaganahan sa household chores. And as a result, nakikita nila na ay may napapala ka talaga, 'di ba? At hindi ka lang basta nga gastos ng gastos, you're learning how to earn money. Nakasama sa tinuturo diyan yung na maging masipag. Isa sa problema ng maraming mga magulang sa kanilang mga anak, pati ng mga OFW parents, yung mga anak nila tamad. Whether kasama nila sa bahay, o lalo na pag halimbawa hindi nila kasama na sa Pilipinas, lumalaking mga tamad. Lalo na kung padala nga lang ng padala ng pera. Marami nasanay sa ganun. Nagpapadala naman si mami, nagpapadala naman si daddy. Taon ang binilang na nasanay sa ganyan. Dekada ang binilang. Kaya nung pagtanda, ang akala tuloy niya, walang katapusan yung pagpapadala. Hindi naman ganun talaga buhay. Kailangang maging masipag. Tinuturo yan very early in life. Proverbs 13 verse 4. And notice karamihan ng mga verses natin, although hindi naman lahat lang sa Proverbs, galing dyan sa Book of Proverbs. And dahil mo talaga mapupulot dyan na aral sa buhay, pati na sa money matters. Proverbs 13 verse 4, the soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Kailangan early on, matutunan na ng mga bata na napaka-importante ng pagsisipag. At yung mga masipag, not only do they survive, not only do they get to buy what they want, but they really become successful. Napaka-importante yung matutunan yung pagiging masipag. Teka, bago natin ituloy yung ating discussion, pag pinag-uusapan yung pagiging masipag, di ba? Kayo ba'y masipag? Kayo ba mismo masipag? Yung bang mga anak nyo masipag? Yung bang mga kamag-anak nyo masipag? Yung bang mga tinutulungan nyo masipag? Minsan masakit ang sagot sa tanong na yan. Kasi ang totoo hindi. Baka merong mga nakikinig at nanonood ngayon. Sa totoo lang, tamad ka. O di naman kaya, ikaw yung masipag. Pero yung mga nakapalibot sa'yo, puro tamad. Umaasa lang lahat sa iyo at sinasanay mo sila na maging tamad. Sinasanay mo sila na umasa sa iyo. Ay talagang nako. Kung ikaw man, hindi ka palpak sa pera, pero sila mananatiling umaasa sa iyo at mananatiling palpak sa pera kasi sila'y nasasanay na okay lang sa buhay yung maging tamad. Hindi. Hindi okay yun. Kailangan matutunan ng tao yung maging masipag. Habang pinag-uusapan natin ito, sino-sino yung mga pumapasok sa inyong isipan ngayon?
Kasi ang daming mga OFW, sa tindi ng kanilang pagmamahal, sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nga umaalis sila ng bansa, nakikipagsapalaran. Minsan on their own, na walang tumutulong sa kanila. Buti na lang, naging ganun ka. Naging ganun sila na habang nararanasan ng kahirapan, napapaisip talaga sila, hindi pwede na magtagal na ganito. Hindi pwede na walang kikilo sa amin. Kung ako yun, di sige na nga, ako na yun. At nagsipag. Nung nakarating sa ibang bansa, minsan hindi lang isa trabaho, kundi 2 trabaho, 3 trabaho. Mapakapagpadala lang sa Pilipinas, ma-provide lahat ng mga pangailangan, matulungan ng napakarami. Minsan yung mga tinutulungan, growing list yan. Nag-start ka lang na tinutulungan mo, biglang dumadami na yun, dumadami. It's not uncommon na isang OFW, isang buong barangay ang kailangan niyang sustentuhan. Siya yung masipag. At saka ang dami ko na meet all over the world. Ngayon ako nasa Dubai, UAE, pero in the last few months, especially last year, we've been to so many countries in the world. We were in Japan, we were in Hong Kong, we were in the United Kingdom, in Paris, France, Vienna, Austria, Lisbon, Portugal, in several cities of Canada, in several cities of Australia and New Zealand. Now we're back in the Middle East, going to different cities here like Dubai, UAE, Riyadh, Saudi Arabia, Doha, Qatar, and very soon to various cities in the United States of America. Ang dami natin na-meet ang mga Pilipino na masisipag. At nakakatuwa at nakaka-bless kasi hindi pumipili ng trabaho. Kahit basta pagkakakitaan, ay ayaw niyang mabakante. Meron talaga ako na-meet ang mga kaisisipag. Kaso nga lang, hindi pwedeng mag-end lang na ikaw yung masipag. Kailangan matutunan ng mga mahal mo sa buhay. At lalo na yung mga bata pa, magsipag din sila. Magsipag din sila. Huwag natin palakihin ang ating mga anak na tamad. Dahil pagdating ng araw, lalaki sila hindi lang na tamad, kundi lalaki sila na palpak sa pera. Kasama rin doon, syempre, yung hindi lang maging masipag. We have to teach children, teach them early, teach them young, na maging wise. Hindi lang kasi sapat yung masipag lang. Dahil ang dami mo rin naman nakitang masipag na ba't hikahos na hikahos at hirap na hirap. Kasi hindi rin naging wise sa buhay, sa diskarte at sa pera. Proverbs 19 verse 20. At yun yung nakakalungkot, diba? Masipag naman pero bakit naghihikahos? Proverbs 19 verse 20, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Importante yung nakikinig at sumasama sa mga tao na worth it, na pakinggan mo sila at sumama sa kanila. Nang sa gayon, ma-develop din sa iyo yung wisdom. Alam niyo, napakamalaking factor yan. Napakalaking factor niyan sa tagumpay sa buhay. Kung kanino ka nakikinig at kung sino ang lagi mong kasama. Napakalaking factor niyan. Kung kanino ka laging nakikinig at kung sino ang lagi mong kasama. Para mas lalo kang maging wise. Pag ang mga nakakasama natin lagi sa buhay ay yung mga tamad, mga palpak sa pera, nakakahawa din yan. Kaya hindi naman sa wag mo dalas-dalasan na masama ng ganung mga tao dahil nakakahawa yung kanilang katamaran at kapalpakan sa pera. Magsasama ka at makinig ka doon sa mga taong masisipag at mga mahuhusay sa pera and it will rub on you. Maahawa ka dyan. Maahawa ka dyan, matututo ka dyan, magiging wiser ka in life. Kasi napaka-importante nun yung maging wise sa buhay. At kasama pa sa pagiging wise sa buhay na dapat itinuturo sa bata, yung related do sa mga nauna natin discuss, related sa mga nauna natin i-discuss, na wag maging magastos. Na sige nga, kumikita ka nga ng pera, pero kung galit ka rin sa pera, you're burning cash, sobrang nagiging magastos, kapalpakan din yun sa pera. Kailangan marunong mag-budget.
Hindi pwedeng gastos dito, gastos dun. Kailangan you live not only within your means, but you must learn to live below your means. Bata pa lang, itinuturo na yan. So, halimbawa, sabi ko nga, di ba, turuan mo yan to earn money. If he did well in school, with an exam or with a semester, kung pinaguhugas mo ng plato yan, pinaglalaba, pinagpaplansya, pinaglilinis ng bahay, ng kama niya, ng kwarto niya, di ba? Sabi ko, sa bawat kabutihang ginagawa, may kinikita siya sa iyo. Pwedeng actual na pera mong inaabot, o di ka linalagay sa alkansya, o gini-Gcash, o linalagay sa bank account niya. Pero alam niya na kumikita siya. O di sige, kumita. O magkano na kinita mo ngayong buwan sa magulang mo? Naka 500, naka 700. O uubusin ba agad yun? Hindi rin. So kahit pwede mong pambili ng laruan yan, pwede mong pambili ng damit yan, o kung ano pa gusto niyan bilhin, tinuturuan mo din siya, huwag mo rin ubusin lagi. Huwag maging masyadong magastos. Dahil sabi sa atin sa Proverbs 21 verse 20, precious treasure and oil are in a wise man's dwelling, but a foolish man devours it. O yun, kinompare ano yung wise at saka foolish. Yung foolish magastos. Pero yung wise, nag-iipon. O isa na naman yan na dapat tinuturo sa mga bata early on na mag-ipon. Isa rin yan sa maaga pa lang tinuturo na sa bata yung mag-ipon. Kasi nga, hindi nagiging magastos, so nakakaipon. Ang dami mamit ng OFW, walang ipon. Ang dami kong namit ng mga kamag-anak nila sa Pilipinas, wala ring ipon. Minsan nga, pinaniwala nila yung mga kamag-anak nilang nagtatrabaho abroad, yung mga OFW, na may naiipon. Pag uwi, nung nag-for good, wala pala. Kaya durog na durog yung puso ng OFW. Pinaghirapan niya ng isang dekada, 2 dekada, in the expectation na nag-ipon yung asawa niya, nag-ipon yung mga anak niya, nag-ipon yung mga mahal niya sa buhay. Wala pala. Kasi habang siya'y padala ng padala, siya'y hirap na hirap sa pagpapadala, gastos lang ng gastos. Hindi pwede early on, dapat turuan ng mga bata na mag-ipon. Proverbs 6:6-8. Sabi sa atin sa Proverbs 6:6-8, go to the ant, O sluggard. Consider her ways and be wise. Without having any chief officer or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in the harvest. Yan, magandang kwento, magandang example yan. Sabi niya, go to the ant. Diba? Sabi niya, mga nag-iipon yan. Para pag dumating yung panahon na mangailangan, may pera. Hindi pwede yung walang ipon. Hindi pwede yung ubus biyaya. Tapos another thing that you will notice here is, napaka-importante no, na tinuturuan ng bata very early on na bukod sa huwag maging magastos, na mag-ipon, but also to discern, identify, and to grab opportunities. Kasi nga, pag masipag yan, pag hindi yan magastos, pag nag-iipon yan, may goals yan, observant yan lagi sa mga kaganapan sa kanyang kapaligiran at hinahanap niya talaga kung saan may opportunity. At pag nakita na yung opportunity, you grab the opportunity. You grab opportunities. Proverbs 10:4-5 says, a slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. He who gathers in summer is a prudent son, but he who sleeps in harvest is a son who brings shame. Kailangan observant tayo. Kailangan sa pagiging masipag natin, observant tayo at inaalam natin, inaamoy natin sa may opportunity. At pag ayan na yung opportunity, grab the opportunity. Ganun dapat ang itinuturo sa bata habang bata pa. At bukod doon, hindi lang sa itinuturo verbally, pero nakikita rin sa atin bilang adults. If you are an OFW now, if you are a parent yourself or a brother, ikaw yung breadwinner na sister, yung nagpapakita ka ng magandang ehemplo sa iyong mga
mahal sa buhay, lalo na sa mga kabataan na, o tingnan mo si kuya, tingnan mo si ate, tingnan mo si mami, tingnan mo si daddy, tingnan mo si tito, tingnan mo si tita. Importante yun eh. Isa rin sa paraan yun ng pagtuturo, yung pagpapakita natin ng isang magandang ehemplo. Nawa ang mga kabataan sa Pilipinas can look up to their parents, to their uncles and aunts, to their brothers and sisters as good role models when it comes to money and success in life. Na we grab opportunities whenever they are there. At kailangan din matutunan natin at ituro sa mga kabataan yung wag utang ng utang. Now, generally talaga naman lahat umuutang kahit nga malalaki mga kumpanya at mga bansa. Pero meron talagang mga taong naging sakit na yan. Yung utang lang ng utang. Proverbs 22 verse 7. The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. Bukod sa napakahirap na mabuhay na walang pera, napakahirap mabuhay ng umaasa na lang, napakahirap mabuhay na maraming utang, na lagi kang sinisingil. Whether ito'y dahil sa credit card, sa bank loans, financial institutions, yung mga 5, 6, at kung ano pang equivalent niyan. At sa tao, ang daming nasirang friendships, ang daming nasirang mga relasyon ng mga magkakamag-anak dahil sa utang ng utang na yan. Again, bukod sa itinuturo natin verbally sa bata na, naku, wag kang utang ng utang ha, ikaw din mismo. Yung ganun dapat ang maging diskarte mo sa buhay ng hindi ang alaala ng anak mo growing up. Yung nanay, tatay ko, laging baon sa utang yan, laging may tumatawag sa telepono, laging may naniningil, may umahabol. Nagkasira-sira ang mga relasyon nila magkakamag-anak dahil sa utang-utang, sila magkakaibigan, sila magkaka-church dahil sa utang ng utang. Kailangan matutunan ng bata early on yan eh. Either sa pagtuturo natin verbally o sa maganda nating example na wag utang ng utang. At ito pa masaklap pa. Yung iba baon sa utang. Di bali nga sana kung may maganda explanation eh. Tulad na may pinaaral kasi sa school, o nagkasakit na kamag-anak na wala ka na may ibang paraan kundi mangutang nga to help ma-ospital at gumaling, masalba buhay. Yung iba hindi yun. O kaya yung utang, isa sa magandang reason ba't ka umuutang, magne-negosyo ka kasi bilang kapital. So at some point, mababawi siya. Hindi. Iba kaya nabaon sa utang dahil lang sa porma. Sakit ng maraming mga Pilipino. Sakit ng maraming mga OFWs. Sakit ng maraming mga bata. Wag puro porma. Wag puro porma. Not unless yung pagporma mo may kinalaman din sa kabuhayan mo or earning money. Pero kung wala ring magiging bunga yung pagporma na yan, it's a failed investment. Kasi dapat ganun may investment mindset eh. Kung puporma ka man, may kinalaman ba sa profession mo yan? May kinalaman ba sa business mo yan? O may mga tao undoubtedly, kaya sila bumibili ng ganitong damit, bumibili ng ganitong sapatos, bumibili ng ganitong kotse, o ganitong kasi may kinalaman sa pagiging mas successful in their chosen field of interest. But even then, that should also be disciplined. Hindi pwede yung porma ng porma. Ang daming mapagpanggap. Para maisip na successful sila, especially sa pagpupo sa social media. Huwag mabuhay na nagpapanggap. Huwag mabuhay na porma ng porma. Proverbs 13 verse 7. One pretends to be rich, yet has nothing. Another pretends to be poor, yet has great wealth. O sabi niya, mas mabuti pa yun. Akala mo mahirap. Kasi yung suot, ganun-ganun lang. Yung damit, ganun-ganun lang. Yung sasakyan, ganun-ganun lang. Pero pala yun, mapera. Totoo yan Ang daming kagaganda ng mga sasakyan. Mga baon pala sa utang. Na hindi makapagbayad ng kuryente ngayon o ng tubig ngayon. Hindi pwedeng puro porma ng porma. And then another thing, kailangan early on, maturo ito sa bata. Hindi pwede yung ma-pride.
Hindi pwede yung ma-pride. Ang daming nadadali dyan kung bakit palpak sa pera, palpak sa buhay. Ma-pride kasi. Proverbs 15:22. Proverbs 15:22, without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Kailangan matutunan nila at some point in time in their lives that they would need to be mentored, be taught, be helped. At kailangan lunukin mo yung pride mo. Kailangan linalagay mo sa lugar yung pride mo. Kasi yung iba doon nadadali. Ma-pride kasi. Kailangan ma-overcome yan. Yung pride. Hadlang yan at hindrance yan sa blessing. At dahil nga ma-pride, kadalasan tuloy, hindi makadiskarte ng tama. Sa buhay, importante yun eh. Isa pa yan. Kailangan na mapag-aralan mabuti ang isang bagay bago dumiskarte. Isa sa importante yan. Bukod sa hindi ma-pride, yung madiskarte, at pinag-aaralan mo mabuti ang mga bagay-bagay bago ka dumiskarte. Proverbs 21 verse 5. The plans of the diligent lead surely to abundance. But everyone who is hasty comes only to poverty. Kailangan pinag-aaralan mabuti ang ating mga desisyon, ang ating mga diskarte, nang maranasan natin yung tagumpay sa buhay at hindi nga pumalpak sa pera. Now, there are other lessons that we can learn from the Bible, especially in the book of Proverbs, concerning paano dapat tinuturuan ng mga bata, na bata pa lang, maayos na sa pera, nang hindi paglaki, palpak sa pera. Yun yung context ng ating mga pag-uusap sa topic natin ngayon. Kung bakit nga ba may mga taong palpak sa pera? Pero itong mga iba pang babanggitin natin, dapat tinuturo din to sa bata kasi iba in their adult life, palpak sa pera kasi madadamot. Wag maging madamot. Dapat ituro sa bata yan na wag maging madamot. Proverbs 22 verse 9. Whoever has a bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. So, dalawang bagay anong gusto kong banggitin dito. Una, early on, tinuturuan natin yung mga anak natin paano maging generous, paano maging giving, paano maging matulungin, lalo na sa mga kapuspalad, to those who are poorer than us. Tinuturuan ng mga bata na pag may mga nakikitang homeless, inaabutan sila ng mga pagkain o damit, o di kaya meron kayong mga kilalang mga member ng church o mga kamag-anak na maaring pwedeng mapagbigyan ng mga dating mga laruan o damit na hindi naman sira at hindi yung mga parang basura na rin, kahit na minsan bago pa. Yung maganda yung tinuturo sa bata, no? Yung maging generous, maging matulungin. Diba? Kasi ang taong generous, ang taong matulungin, lalong pagpapalain ng Panginoon yan eh. Totoo yan. Pag nakatagpo ka ng isang tao na parang walang katapusan at walang patid ang pagdaloy ng biyaya sa kanyang buhay, nakikita mo kasi hindi madamot eh. Nagsisimula yan eh, hindi siya madamot sa magulang niya. Alam niyo ba yun na ang tao talagang ibibless ka ni Lord pag hindi ka madamot sa magulang mo? Kung isa sa goal mo talaga sa buhay is maparanas at maparamdam sa magulang mo ang isang magandang buhay, lalo kang pagpapalain ng Panginoon sa mga kapatid mo, sa mga iba mong mga kamag-anak. Minsan nga hindi mo pa kamag-anak pero matulungin ka. Alam niyo, ang dami ko nakilala sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong binibless kasi hindi madamot. Lalo na kung nasa kakayanan niya na makatulong ng lubusan sa kanyang mga mahal sa buhay at sa iba't ibang mga tao, pati na sa mga mahihirap, sa mga kapuspal. But the other thing that we must also need to learn is yung being responsible sa pagtulong
at sa pagiging generous sa ibang mga tao. Huwag din naman yung sa sobrang tulong, sa sobrang generous, ikaw naman na yung nabaon sa utang. Alam na alam mo na hindi ikaw siguro yung dapat tumulong dun kasi wala ka rin naman pera. Di ba? Masakit lang sa dibdib at sa damdamin kasi kung may pera ka lang, tutulong ka naman Malinaw na yun na yun yung heart mo Pero pag wala kang ganong kapasidad, huwag mong iutang din yun. Hindi pwede na dahil kasi kailangan mong tumulong, gusto mong tumulong, ikaw naman yung nabaon ng nabaon. Ay, napakarami mga OFW na dali rin talaga dyan. Diba? Yung sobra silang nabaon dahil sa kakatulong. Marami na ako na-encounter na ganyan. Even here, sa Dubai, UAE. Diba? Sabi ko, maganda naman ang trabaho nito. Bakit baon sa utang? Bakit kapus-kapus lagi? Bakit nakulong pa? Dahil sa mga utang niya. And then isa lang talaga sagot. Dahil matulungin. Hindi dapat ganun ang kapalaran ng matulungin. Yung tunay na matulungin ay maayos din sa buhay at sa pera. Yung tunay na matulungin ay maayos din sa buhay at sa pera. So binabalansin natin, hindi ka madamot, pero hindi ka rin naman exaggerated to the point na ikaw na rin ang nababaon at nasisira. Dahil tulad niya ang topic natin, bakit ba maraming palpak sa pera? Sabi natin, number one dyan, yung dahil sa upbringing. Kaya ito nga, mula kanina hanggang sa ngayon, pinag-uusapan natin ano yung mga dapat ituro sa bata. Ipinapakita sa bata. Nang paglaki niya, bit-bit niya yun at hindi siya maging palpak sa pera. Pero isa pa doon na dapat natin ipakita at ituro sa bata, hindi pwede yung puro lang salita. May kilala rin ba kayong ganun? Ang talino kasi, daming alam, ang daming mga pinangako, daming sinabi, pero hanggang doon lang, puro lang salita. So dapat bata pa lang, matutunan nila yan, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng yung puro lang salita. Proverbs 14:23. Proverbs 14:23 ang sabi, in all toil, there is profit. But mere talk tends only to poverty. In short, tulad ng nabanggit natin, hindi pwedeng puro salita. Siguro even as I am speaking now, nare-recall nyo ang mga muka na mga kilala ninyo na yung ganun sila. Yung puro lang salita. Ito related yung next na babanggitin natin. Doon sa mas nauna natin nabanggit, yung kailangan matutunan ng bata early on yung maging patient. Kailangan matutunan ng bata early on yung maging patient. Ano yan sakit siya ng mga laking spoiled, napaka-impatient. Kasi ang dali nilang nakukuha ang mga bagay-bagay. Ang bilis binibigay sa kanila ng kanilang mga magulang. Hindi nga tinuruan ng value of working, of earning, and of waiting. Yun yung realidad ng buhay. Character yun Yung pagiging patient, it's an important character. Yung pagiging patient. Kaya kailangan ng mga bata ma-develop ang character, ma-develop ang patience. Proverbs 13 verse 11. Wealth gained hastily will dwindle. But whoever gathers little by little will increase it. Ang sarap naman yung biglang yaman. Huwag naman tayo magpaka-ipokrito dyan, di ba? Ang sarap din naman yung biglang magkapera ka ng malaki agad. Manalo sa sweepstakes, sa loto, o di kaya biglang out of nowhere, nagkaroon ka ng 100,000 pesos, 1 million pesos, 10 million pesos. Ang sarap naman yung biglang kumita. At ang dami ang pangarap ganun yung paano bang kumita agad ng malaki. And I'm not saying that that is not possible. We can also teach that to children, that those things are also possible. Hindi rin naman kailangan na dekada ang bilangin bago ka talaga guminhawa sa buhay. Lalo na sa panahon na ito. Pero, it is important that people learn, children learn, OFWs learn the value of being patient. Kasi when you're working hard, working wise, diba, you're hardworking,
you're wise in how you work and with how you deal with circumstances and with money, eventually you will reap the benefits if you will learn to be patient. Meron talaga mga bagay that requires us to be patient. And, of course, no? Ito, napakahalaga nito. Naunahin si Lord, lalo na sa pagtatights. Bata pa lang itinuturo na yan. Lalo na if you are a Christian family. You're an OFW, or you're in the Philippines, you're a Christian family, you teach your children while they're young, na unahin ng Panginoon sa pagbibigay ng kanilang tithes and offerings. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. I can still remember when I was in elementary, binibigyan ako ng baon ng nanay ko. Pero linilinaw niya, itong 10% nung baon, yung allowance ko, itabi mo na yan kasi sa Sunday, ipunin mo yan, yung everyday na sa baon, i-offering mo yan, itatights mo yan sa church natin. Bata pa lang, tinuturo na sa akin ng magulang ko yun. Kasi napaka-importante yun kasi lalo na yung mga susunod natin pang pag-uusapan before we end our discussion for today. May kinalaman sa pagkakaroon ng tamang pagkakaintindi ng sinasabi ng Diyos sa Biblia tungkol sa pera. Kasi alam nyo ba yung topic na yan, yung money, isa yan o malamang yan yata ang pinaka maraming verses at mga chapters ang Bible. Alam nyo ba yun? Na yung subject matter of money, napakaraming verses niya. Isa yan sa pinaka maraming verses na topic in the Bible, the subject matter of money. Because money is not actually a worldly topic, money is a spiritual topic. At kailangan magkaroon ng tamang pagkakaintindi ang bawat isa sa atin, kahit pabata pa, ng sinasabi ng Diyos sa Biblia tungkol sa pera. Dahil pwedeng magkaroon ng, maling pagkakaintindi ang tao pagdating sa ano ba sinasabi ng Diyos sa pera at sa pagkita nito. Ito, sabi sa Ecclesiastes chapter 10, verse 19. And I read, bread is made for laughter, and wine gladdens life, and money answers everything. Napakalaking bagay talaga na maging matino sa pera, na hindi pumalpak sa pera, na magkaroon ng madaming pera kasi natutugunan niya talaga ang maraming mga problema ng buhay. At maraming mga tao, masasabi mo talaga na nagiging mas masaya kasi hindi issue yung pera sa kanila. Nabibili nila yung gusto nila, nakakain nila yung gusto nila, napupuntahan nila yung gusto nila, natutulungan nila yung gusto nila. Ngayon, marami rin sinabi ang Biblia tungkol sa mga excesses concerning people's views regarding money. Kaya nga tingnan mo, ito yung sa sinabi sa Bible, na may sinabi dyan na bakit the love of money is the root of evil. Yung iba nga, mali pa ang nababanggit. Ang nababanggit ng iba, money is the root of evil. Hindi naman yun yung sinabi sa Bible. Hindi sinabi sa Bible yung money is the root of evil. Ang sinabi sa Bible, the love of money is the root of evil. For example, yun. Bakit ganun ang sinabi? At tulad ng iba pang mga sinabi sa Bible, na yung iba, nung nabasa yung ibang mga sinabi, even in Proverbs, ang naging interpretation tuloy nila, masama yung maging mapera, mas okay na lang yung mahirap. These are wrong interpretations of what the Bible said concerning those matters. Kasi tingnan mo to, sabi sa 1 Timothy 6 verse 10, ito yung sinabi dun, for the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Ang sinasabi, hindi yung money yung root of evil, yung love of money. Huwag mo lang hahayaan na malayo ka sa iyong relasyon sa Diyos dahil sa paghangad ng pera. Yun yung importante. Don't allow your love for money to cause you to wander away from the faith. Kasi people can have a wrong interpretation of the Bible. Hindi lang tungkol sa pera, kundi pati sa iba't iba pang mga bagay sa buhay. Ang daming naging
malungkot ang buhay, naging mas malungkot ang buhay, pinalungkot ang buhay ng iba dahil sa kanilang wrong interpretation of the Bible. Kaya ito, sabi sa John 16:13-15, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. Therefore I said that He will take what is mine and declare it to you. Pag tayo ay nakakilala kay Jesucristo bilang Lord and Savior, ang Holy Spirit na nananahan sa atin, we become the temple of the Holy Spirit. And we are admonished to seek the guidance of the Holy Spirit in life, and especially in the interpretation of the Bible, in the interpretation of what the Bible says, especially concerning money. Kaya, importante ito, ang topic natin, bakit ba maraming palpak sa pera? Before we end our discussion today, makikita mo, dalawang dahilan ang actually pinoint out natin today. Number one, dahil sa upbringing. Pero number two, dahil sa maling interpretation ng Bible tungkol sa pera. Kaya kung bakit meron ding mga Christians, ang daming Christian, palpak sa pera, minsan iba pastor pa. Yung iba mga worship leaders pa. Yung iba yung mga active sa church, kaya babait naman, pero palpak sa pera kasi wrong ang interpretation ng mga sinabi ng Bible concerning money. To the point na naging palpak sa pera. Hindi naging maayos sa pera. Merong mga ganyan. Mababait, matitino, active sa church, pero mga palpak sa pera. Kung ano-ano pa mga nasasabi niyan, dun sa mga mayayaman, sabi niyo, mayaman nga yung mga yan, pero hindi naman sila lubos na masaya. Paano mo na masabi yun? O di ka makapag-judge dun sa mga negosyante na Christian, pero hindi kasing active sa church, di ba? Pag-iisipin mo yun eh. Kung talagang nabubuhay ka ng ayon sa turo ng Biblia, hindi naman kailangan maging bilyonaryo lahat, milyonaryo lahat, pero dapat maayos sa buhay at maayos sa pera. Which is to our last point for today. Kasi nawa, matuto tayo na maging maayos sa buhay at hindi maging palpak sa pera. Napakapangit na patotoo actually yun. Pastor, leader, active sa church, mga kabataan, pero hindi maayos sa buhay, palpak sa pera. 3 John 2 says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Gustong-gusto ko itong 3 John verse 2 at nawa maging prayer natin lahat yan. Maayos ang spiritual life mo. Praise the Lord. Pero dapat maayos din yung kalusugan natin at dapat maayos din tayo sa ibang bagay sa buhay, sa ating mga relasyon at syempre sa pera. Na hindi tayo maging palpak pagdating sa pera. Knowing all of these things, the challenge for us today is this: matuto na tayo sa pera at sa buhay. Matuto na tayo sa pera at sa buhay. Manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, thank you sa aming lesson today. Nawa kami ay may napulot at tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi na maging palpak sa pera, maging palpak sa buhay. Pagpalain niyo ang bawat isang nakikinig at nanonood as we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo, sa radyo, online, at sa iba't iba pang mga social media platforms. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Roman Guevara, kilala rin bilang Kuya Roman Guevara or simply Kuya Roman ng Rise Up Ministries. Paki-like at paki-follow nyo rin po yung aking Rise Up Ministries FB page, yung aking Rise Up Ministries YouTube channel, at ganoon din yung aking Kuya Roman Guevara FB page at Kuya Roman Guevara YouTube channel. Na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless you all.